Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. So ito, siguradong-sigurado na itong si Marcoleta hindi na makakatulog sa malambot na kama ngayong gabi. Hindi na siya makakatulog ngayong gabi, umpisa ngayong gabi sa naka-air condition na kwarto. Hindi na siya hindi na siya makakapag-enjoy ng kanyang pagre-relax sa loob ng bahay na kung saan may mga katulong siya, lahat ng kailangan niya nandiyan na. Dito, matutulog na siya sa kulungan kung saan meron siyang cashier ng toilet, hindi malambot yung kama, hindi naka-air condition yung kwarto, at marami sila. Masusubukan niya na ngayon matulog sa ganyang klaseng tulugan. Nangyari ito dahil sa kayabangan niya. Napaka-arrogante niya. At hanggang huli, ipinaglalaban niya na wala naman daw kaso laban sa kanya. Yan yung pinagayabang nila pati nga itong yung kanyang abogado na si ano pangalan nito? Yung six-footer, si Topacio, na pilit na pilit daw yung kaso. Paano pilit na pilit yan? I-inisyuhan nga ng warrant of arrest. Sigurado na may warrant of arrest na. Pwede nang ipaglaban yan ng dikdikan ng yagballs. Sigurado nang maaaresto itong si Marcoleta. Ngayon, ang tanong ko doon sa mga nagyayabang doon sa rally, ang sabi nyo, subukan nilang gawin. Subukan nilang arestuhin si Marcoleta. Makita nila yung hinahanap nila. Tingnan ko nga kung anong paggagawin nyo, ang yayabang nyo. Hindi nyo subukan na arestuhin si Dante Marcoleta. Ang matapos na to at nang magkaalaman na, ibibigay namin kung anong gusto nyo. O, arestuhin nyo na anytime, kahit anong oras. Diba? Kakasuhan nyo yung taong walang kaso. O, diyan kayo madadali. Manang-mana kayo doon sa mga idolo nyo na ubod ng yayabang. Ito sila Duterte, itong si Digong Duterte, itong si Sara Duterte, na puro kayo mayayabang. Pare-pareho kayo may mga sapak na sa ulo. Yung mga pinaglalaban nyo, puro kriminal. Puro may mga hinaharap na napakalalaking kaso. And yet, ang yayabang nyo. So ngayon, tignan natin anong gagawin nitong kulokoy na to na nagsabi diyan sa INC rally. Hindi ko alam kung INC siya. Pero yabang na yabang siya na sinasabi niya na subukan yung arestuhin itong si Marcoleta. Nang makita nyo ang hinahanap nyo. Ibibigay namin yung gusto nyo. Yung mga ganong klase pagbabanta. Alam nyo, itong mga taong ito masyadong inaabuso ang demokrasya ng Pilipinas. Talibasa, hindi umiimik itong si PBBM. Pinababayaan lang sila. Yung tinatawag nilang weak leader. Ang problema lang, tinatawag nilang weak leader, ang dami ng pinakulong. Ang dami ng pinakulong nitong weak leader na to. Yan ang problema natin. Madalas niyong sabihan na weak leader, bangag-bangag. Pero yung mga totoong bangag, nandun sa Davao. Yung totoong adik, nandun sa ICC. Ngayon, titingnan ko ang tigas ninyo, titingnan ko yung mga banta ninyo na sinasabi nyo, hindi kayo aalis ng EDSA. Although nag-aalisan na nga kayo eh. Ito pang isang mayabang na konsehal, itong Ludovico ba ito? Hindi daw sila aalis hanggat hindi nagre-resign si Bongbong Marcos. Ludovico, konsehal, nandiyan ka ba? Sir, habol lang po ng kwestiyon. Sa tingin niyo po, gaano katagal po ito magtatagal? Hanggang hindi ho bababa ang administrasyon ng mga Bongbong Marcos. Ito ho yung hangganan nyo na. Kumusta tulog mo dyan sa EDSA? Puro kayo yabang. Yan ang mahirap pag inuuna nyo ang yabang. Inuuna nyo yung pagiging, inuuna nyo yung, yung feeling sikat dahil maraming pumapalakpak sa inyo. Katulad na rin to si Marcoleta. Ang feeling niya, ang laki-laki ng backer niya. Ang lakas-lakas ng backer niya sa INC. Pero
maganda po itong nangyayari sa ating bayan ngayon kahit papaano. Hindi pa ito yung ating desired na pagbabago. Hindi pa ito. Marami pang dapat gawin ang gobyerno. Alam po natin na marami pang dapat kasuhan dyan. Pero, alam nyo, sa totoo lang, punong-puno na ang mga kamay ng ating ombudsman. Punong-puno na ang kamay ng mga tao natin dyan sa Sandigan Bayan. Pero alam ko namang hindi sila tumitigil. Kahit na itong mga ubod ng yayabang ay sige lang ng kakadaldal. Katulad natin si Topacio, pinilit lang daw ang kaso kay Marcoleta. Ang linaw-linaw ng batas. Kahit na hindi abogado, maintindihan talagang plunder ang kaso. At sa tingin ko, hindi talaga mahihirapan ang Sandigan Bayan dito. Dahil kitang-kita yung ebidensya. Si Marcoleta mismo ang umaamin doon sa mga natanggap niyang pera. Kaya yung argumento na sinasabi nila na inuna pa, itong si kay Mike Defensor ko narinig ito inuna pa itong si Marcoleta. Inuuna yung mga kalaban nila sa politika. Ganon din ang sinasabi ni Marcos. Ganon din ang sinasabi nitong si Amy Marcos. Inuuna daw yung mga kalaban sa politika. Alam nyo, ipinipilit nyo kasi, maaring totoo, maaring hindi, na itong si Martin Romualdez, ang sinasabi nyong pinuno ng anomalya na to, na siya ang mastermind nitong flood control project anomalies na to. Ang problema lang, mukhang nag-iingat yung mama. Walang makita masyadong ebidensya. Hindi ko lang alam kung itong si Bonoan pag ginamit na itong state witness kung mayroon siyang maipipresent na ebidensya laban kay Romualdez. Pero yung sinasabi yung dahilan na inuuna yung mga kalaban sa politika, hindi po totoo yun. Inuuna nila yung meron silang kitang-kitang ebidensya. At itong si Marcoleta, fortunately for us, tayong mga mamamayan, kay Marcoleta mismo nang galing ang ebidensya. Kaya napabilis. Kaya itong si Mike Defensor na nagsasabing inuuna yung mga kalaban sa politika, inuuna si Marcoleta, natural, ipaglalaban niya yan dahil kasama rin siya dyan sa kaso na yan. Yan ang problema ni Mike Defensor. Etong mga abusado ng bayan, mapipera sila, may power sila, mayayaman, wala silang katigil-tigil na pagbatikos, wala silang katigil-tigil na pagsasabi na walang hiya itong gobyerno na to, ay corrupt, inuuna nila yung kalaban nila, pero itong kay Marcoleta, kitang-kita talagang ebidensya rito, nang galing mismo sa bibig niya. Dahil sa pagiging mayabang, pagiging arrogante, nauna siya sa kulungan. Ito ang tinatawag natin mga kapatid, mga kababayan, karma. Sa sobrang arrogante niya, sa sobrang kayabangan niya, siya tuloy ang nauna sa kulungan. Siya ang mauuna doon sa iba nilang pinagbibintangan dahil nga sa kayabangan niya. Ano yung sabi niya diyan sa plenary kay Senator Risa Ontiveros? Ito ang mahirap pag wala kang background sa batas. Napakayabang mga kapatid, mga kababayan. Itong si Senator Risa Ontiveros, inaalipusta niya dahil wala daw kaalam-alam, wala daw background sa batas. Itong si Marcoleta, naging congressman, naging senador, naging abogado, kaya malawak ang background sa batas. Yung kanyang background sa batas, yun ngayon ang nagpakulong sa kanya. Yan. Ngayon, uulitin ko yung sinabi ko. Ano ang gagawin itong mga nagbabanta? Na sinasabi nyo, meron kayong gagawin pag ipinakulong itong si Marcoleta. Hindi ko sure kung mga Iglesia ni Cristo member kayo. Pero naandyan kayo sa rally ng iglesia na hindi na kayo nakapagpakita ng puwersa katulad nung dati. Sino ba naman ang mga miyembro ng iglesia na papatol, magpapakahirap, magpupuyat, walang tulugan na maayos, walang toilet na maayos, magsasakripisyo sa EDSA para kay Marcoleta? Sino?
Kaya na-miscalculate nyo ang inyong mga miyembro. Hindi magsasakripisyo ang mga miyembro ninyo para kay Marcoleta. Karamihan dyan sa mga nagpuntahan dyan sa INC rally na yan, may mga pakinabang. Kaya naanda dyan. Pero yung talaga mga yung mga lihitimong miyembro na pumupunta lang sa rally dahil talaga may pinaniniwalaan sila na dapat ipaglaban. Pero itong si Marcoleta, ipaglalaban ng mga miyembro? I doubt it. Kaya ngayon, ulitin ko yung challenge. Ano ang gagawin nyo? Yung mga nag-iingay dyan sa EDSA na meron kayong gagawin. Makikita ng gobyerno ang gagawin nyo pag naaresto si Marcoleta. Maaaresto na si Marcoleta. Ilang oras na lang. Tingnan ko kung ano gagawin nyo. Mga tinamaan kayo ng magaling. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga bayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell. Pati na rin po yung like button. Pakishare na rin po ng maraming makaalam nitong ating pinag-uusapan dito sa ating munting channel. At importante po yung subscription na nyo dito sa mga bago lang sa aking munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita tayong muli.